Alam niyo bang ang liturhiya ng simbahan ay nahahati sa mga panahon? Alam niyo ba na ang kulay ng damit na isinusuot ng pari sa misa ay kumakatawan sa panahong iyon? Ang kalendaryong liturhikal na sinusunod ng simbahan ay nagsisimula sa Adbyento o panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon sa ating mundo. Ang panahon ng Kapaskuhan naman ay nagpapahalaga sa pagkakatawang tao at kapanganakan ni Jesus. Ang panahon ng Kwaresma na nagsisimula sa Miyerkules ng Abo ay ang 40 araw ng paghahanda nating mga Katoliko sa ating mga sarili at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mga sakripisyo. Susundan ito ng mahal na araw o ang linggo kung kailan inaalala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Susundan ito ng paggunita sa muling pagkabuhay ni Kristo at pag-akyat sa langit na nagpapaalala sa atin na napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan at tayo ay nasagip sa ating mga kasalanan. Ginugunita naman ng Pentecostes ang pagpapadala ng Panginoon ng Kanyang Espiritu Santo sa mga tao. Sa mga karaniwang linggo ay inaalala natin ang mga gawain at turo ni Jesus dito sa lupa. Ang pagdiriwang natin sa mga panahon ng liturhiya ay hindi lamang mistulang paulit-ulit na selebrasyon, kundi dinadala tayo namang ito sa ating dapat patunguhan, ang kaharian ng Diyos. Kasama sa pagpapalit ng panahon ay ang pagpapalit din ng kulay sa liturhiya na madaling nakapagbibigay sa atin ng ideya kung ano na ang panahong ipinagdiriwang. Ang violet o lilac sa tradisyon ay ang kulay ng karangalan na ginagamit lamang ng mga hari at reyna. Sumisimbolo ito sa pagluluksa o paghingi ng tawad. Sa ating liturhiya, ginagamit ito tuwing Adbyento at Kwaresma. Ang kulay puti naman ay kulay ng kalinisan. Sa liturhiya, ito ay ginagamit sa panahon ng Kapaskuhan at sa muling pagkabuhay. Sa mga mas maringal na selebrasyon, gintong kulay ang ginagamit na sumisimbolo sa maningning na ilaw ng Diyos. Ang kulay pula ay kulay ng dugo at katapangan. Ginagamit ito sa ating liturhiya tuwing Linggo ng Palaspas, Biyernes Santo, Pentecostes at sa pagpapakasakit ni Jesus. Ang berde naman ay ginagamit sa liturhiya sa karaniwang panahon. Ang kulay rosas ay ginagamit tuwing 3 linggo ng Adbyento o Gaudete Sunday at 4 na linggo ng Kwaresma o Laetare Sunday. Ang panahon at kulay ngayong Kapaskuhan ay hindi lang nawa maging material na instrumento sa ating pananampalataya. Bagkus, magdala sa atin sa tunay na kahulugan ng kapanganakan at pagkakatawang tao ni Kristo na siyang ating tagapagligtas. We need your help to spread His word. Together, let us share the light of faith to all. iLumen, Sharing the Light of Faith, a project of the Office for Social Communications, Institute of Preaching, Dominican Province of the Philippines.